Lola, dahan-dahan lang ho. Ano ka mo? An-an? Nasaan? Mayroon ba ako sa katawan? Napangiti si Mara habang inaalalayan ang 65 years old ng si Helen patayo sa wheelchair. Ang sabi ko ho, dahan-dahan lang kayo. Nakayuko itong kumamot. Ewan ko sa'yo, ang sabi mo'y an-an. Muli niya itong inalalayan sa paghiga pagkatapos ay maingat na tinabingan ng kumot. Matulog na ho kayo. Ano? Bukayo? Aba, paborito ko yon. Mayroon ka ba dyan ha? Mas lumawak ang ngiting nasa labi niya. Sandali niya lang itong pinagmamasdan pagkatapos ay pumamulsa sa suot na caregiver uniform. Good night ho, Lola Helen. Walang ingay siyang humakbang palabas para hindi maistorbo ang ilan pang mga matanda na kasama nito sa kwarto. Maingat niyang sinarado ang pinto. Tulog na ba sila? Sinalubong siya ng pinsan at kapwa caregiver na si Dindin. Tumango naman siya, sabay silang naglakad sa pasilyo ng malawak na pasilidad kung saan ilang taon na siyang nagtatrabaho. Napatingin siya sa pinsan ng malalim itong bumuntong hininga. Bakit? Ang hirap pa rin paamuin ni Ma'am Lucita. Parang lalong mas nadadagdagan ng pagiging masungit niya. Alam mo, ganyan din si Lola Helen nung una. Pero tignan mo ngayon, kahit papaano nagkakasundo na kami. Ilang buwan niya ring pinagtiyagaan ng pag-aalaga sa matanda. Dinala ito ng mga anak sa home care facility matapos mag-ulyanin at humina ang tenga. Naupo sila sa lounge kung saan sila madalas magpahinga. Naroon ang ilan pa nilang kasamahan matapos ang maghapong trabaho. Ayaw pang matulog ni Manong dyan. Pagtukoy ni Christian sa alaga. Gusto pang makipaglaro ng chess. Pare-pareho silang napangiti. Tiningnan ni Mara ang mga kasama. Alam niya na mahirap ang kanilang trabaho. Pero narito pa rin sila dahil sa gusto nilang ginagawa. Yun ang mag-alaga at umalalay sa mga matanda na ipinagkatiwala sa kanila ng pamilya ng mga ito. Pinsan, tumutunog ang cellphone mo. Untag sa kanya ni Dindin. Kinapa niya ang bulsa. Sandali lang, sagutin ko lang to. Paalam niya nang tumayo at lumabas ng facility. Hello, Ate Wilma? Gusto raw mag-good night ng kambal mo sa'yo. Sagot ng kapitbahay na sandaling nawala sa linya bago niya marinig ang maliit na boses ng batang lalaki. Mommy? Anak, nakangiting sagot naman niya. Matutulog na po kami. Good night, Mommy. Malambing na saad ng panganay na 6 na taon niyang kambal na si Peter. Good night, anak. Tabihan mo ang kapatid mong si Princess, ha? Pagtukoy niya sa kambal nitong babae. Mommy, sagot ni Princess sa kabilang linya. Mga anak, matulog na kayo. Huwag nang makulit kay Ate Wilma, ha? Opo, Mommy. Sabay na sagot ng dalawa. Hinintay niyang mawala ang mga ito sa linya bago niya ibinaba ang cellphone. Ang pagod niya sa maghapon na trabaho, naglaho matapos marinig ang mga anak niya. Tiningala niya ang madilim na langit. May ilang linggo na siyang straight sa duty, kaya pinaalagaan niya ang kambal na anak sa kapitbahay na madalas niyang pagbilinan sa mga ito. Pinsan, sumilip sa entrada si Dindin. Halika na, maaga pa tayo bukas. Tumango siya at sumunod ditong pumasok sa loob. Kinaumagahan, diretso si Mara sa kwarto ng alaga. Nakangiti niyang binuksan ang pinto. Magandang umaga, Lola Helen. Naabutan niya itong nililigpit ang pinagtulugan. Halipo kay maligo. Inalalayan niya itong tumayo at maglakad sa banyo. Bakit itong ipapasuot mo sa akin? Papasok ako sa school. Reklamo ni Helen habang binibihisan niya ito ng bulaklaking bestida. Oho, ang uniforme ko ang ibigay mo sa akin. Patuloy nito habang iniiwas ang katawan. Lola Helen, napaatras siya nang buhusan siya nito ng tubig mula sa tabo. Papasok ako sa trabaho. Nasaan ang uniforme ko? Pinunasan niyang basang buhok at ngumiti pa rin. Sige ho, kukunin ko ang uniforme ninyo. Pinagmasdan niyang matanda na kumalma. Inaatake na naman ito ng pag-uulyanin. Noong dinala ito sa pasilidad, ipinaalam sa kanya ng pamilya nito na dati itong guro sa isang pribadong eskwelahan. Nakakaramdam siya ng awa kaya hinaplos niya ang buhok ng matanda. Huwag na kayong magalit, kukunin ko na ang uniforme ninyo. Nakangiti si Mara habang tulak-tulak ang wheelchair ng alaga.
Natigilan ng ilang kapwa caregiver nang ito'y makita. Tuluyan niya itong inilabas ng facility kung nasaan ang ilan pang matatanda. Tuwing umaga, iyon ang routine nila. Pasimpleng lumapit sa kanya si Dindin. Bakit naka-teacher uniform si Ma'am Helen pinsan? Bulong nito habang alalay ang alaga. Sinusumpong na naman. Buti na lang, may nakita akong dating uniforme sa gamit niya. Baka sadyang nilagay ng mga anak niya sa bag ng nanay nila. Tumango-tango ang pinsan at muling sinilip ang matanda. Good morning, Teacher Helen. Good morning din. Go back to your room. Sagot nito na ikinangiti nilang dalawa. Nasulyapan ni Mara ang parating na facility administrator na kakapasok lang ngayong umaga. Good morning, Ma'am Lisa. Bati niya. Ngumiti ito habang nakatapat pa rin ang cellphone sa tenga. Pinanood niya itong pumasok sa loob. Hindi pa man nagtatagal, lumabas na ang assistant nito. Mara, tawag ka ni Ma'am Lisa. Sige po, binalingan niya si Dindin. Ikaw munang bahala kay Teacher Helen. Oo, sige pinsan. Sa opisina ng administrator ang kanyang diretsyo. Kumatok siya bago binuksan ang pinto. Ma'am, maupo ka Mara. Salamat po. Inukupahan niyang silya sa harapan ng mesa nito. I have a good news for you. Talaga po? Nasabik ang kanyang anyo. A friend and one of the founders of the home care facility reached out to me. Mayroon silang gustong ilipat sa atin. Kailangan nila ng matyaga at matiisin na caregiver. Because of your good performance, I'm assigning you to his home. Your salary will be tripled, but you will stay there for as long as the client needs you. Ano sa tingin mo, Mara? Napatitig siya sa kawalan. Kung nag-aalala ka kay Ma'am Helen, kukunin na siya ng mga anak niya at dadalhin na sa Amerika. Bumaling siya sa administrator. Makakasama niya na ang pamilya niya. Ngumiti pa ito na kanyang ikinapanatag. Natagpuan ni Mara ang sarili, sukbit ang bag, palapit sa isang mataas na gate. Sinulyapan niyang maliit na hawak na papel. Cuevas Residence. Binalikan niya ng atensyon ng tarangkahan kung saan nakalagay ang eksaktong apelyido na nasa papel. Ito na nga yun. Magandang umaga ho. Ako ho ang pinadalang caregiver ng home care facility. Pakilala niya sa gwardiya. Pinakita niya ang hawak na folder kung nasaan ang resume niya. Pasok po kayo, ma'am. Pinagbuksan siya ng gate ng gwardiya. Pumasok sa loob si Mara. May ilang hakbang ang layo ng malaking bahay na nasa harapan niya. Sa lawak ay naunawaan na niya kung bakit triple ang sahod at kumpleto sa binipisyong makukuha ng magiging tagapag-alaga na makukuha nito. Napahinto lang siya sa paglapit sa entrada nang may marinig. Hoy, hoy, hoy! Sino ka? Napatingin siya sa matandang babae na lumapit na suot ay tila kasambahay. Ngumiti siya ng maliit. Galing ho ako sa home care facility. Ako ho si Mara. Huminto sa harap niya ang may edad na babae. Sinipat siya ng tingin. Ikaw ba yon? Kanina ka pa hinihintay ni Sir. Pasensya na ho. May kalayuan po pala itong bahay ni Mr. Cuevas. Iyon ba? Napatingin siya nang yumuko ang matanda at mahinang nagsalita. Ayaw kasi ni Sir ng maingay. Kaya namili ng malaking lupa at dito nagpatayo ng bahay. Kaya dapat ngayon pa lang masanay ka na sa kanya. Ngumiti naman siya. Sanay ho ako sa matandang ayaw ng maingay. Sa home care facility ho, para kaming nasa library sa sobrang tahimik. Natigilan siya nang makitang pinagmamasdan siya nito. Bakit ho? Anong matanda? Yung aalagaan ko ho. Natawa ito nang hinampas siya sa braso. Baka nagkakamali ka lang. Abay parang magkasing edad lang kayo ni Sir. Matikas pa yon. Maliit siyang napakunot noo. Hindi ho ba siya senior citizen? Nakangiti pa rin na umiling ang kasambahay. Ilang taon ka na ba ha? 29 ho. Oh, 1 taon lang ang agwat ninyo. Bakit ho kailangan niya ng caregiver? Sabay silang napalingon sa loob ng bahay nang marinig ang pagkabasag ng kung ano. Leave me alone! Sir, I said leave! Sikip ang boses ng galit na lalaki hanggang sa makita nila ang mangyak-ngyak na kasambahay na lumalabas bit-bit ang bag. Agad na sinalubong ito ng matandang kasambahay. Anong nangyari, Mirna? Hindi ko na ho kayang ugali ni Sir. Uuwi na ako ng probinsya. Mabilis itong naglakad palabas. Nagkatingin ang si Mara at ang kasambahay na naiwan. Takot siyang napalunok.
Manang SP? Agad na napatingin muli sa loob ang matanda nang marinig yun. Ako yon, natatarantang nito. Manang, nariyan na po sir. Palakad na ito nang lingunin siya. Halika na, sumunod ka na sa akin. Tinungo nito ang direksyon kung saan nanggaling ang boses na iyon. Kahit abot-abot ang kaba, sumunod siya rito. Manang SP! Sir, heto na po. Huminto ang paa ni Mara nang lapitan ng matandang kasambahay ang lalaking nakatalikod. Kanina ko pa kayo tinatawag. Marahan itong pumihit paharap habang magkasalubong ang mga kilay. Natuod siya sa pagkakatayo habang tuwid ang tingin ng magiging bagong amo. Hindi siya pwedeng magkamali. Hindi siya pwedeng magkamali kung sino ito. Pero agad din siyang napakunot noo at nagtanong sa sarili. Bakit kailangan ito ng tagapag-alaga? Ganong bata pa ito't mukhang malusog. Manang, sir, nandito po ako. Pinanonood niya itong humakbang, pero mas nadagdagan ang linya ng kanyang noo nang iangat nito ang kamay na tila may hinahanap. Heto po ang walking stick niyo, sir. Bumaba ang mga mata ni Mara sa baston na nagmamadaling ibinigay ng matandang kasambahay. Nang humakbang ang magiging amo, natakpan niya ng palad ang sariling bibig. Gamit ang baston, kinapakapa nito ang lalakaran habang hirap na naglalakad patungo sa kanyang direksyon. Nanginginig ang mga binti nito sa bawat hakbang hanggang sa ito ay bumagsak. Sir! Kahit hirap, dinaluhong ito ng matanda pero inis itong pumiksi. Kaya ko okay? Hindi niyo ko kailangang alalayan na para akong baldado. Patuloy nito sa seryosong tono. Naaawang pinanood niya ito. Pilit na tumatayong mag-isa, habang si SP hindi alam ang gagawin hanggang sa napatingin sa kanya. Halika, kampay nito. Who are you talking to? Tanong ng lalaki. Sir, dumating na po ang caregiver mula sa home care facility na pinadala ng auntie ninyo. Halika, muling kumampay ang kasambahay. Pilit na humakbang palapit si Mara at nang mapaharap sa magiging bagong amo, napatitig siya sa mukha nito. Malayo ang tingin na tila walang buhay nitong mga mata. At sigurado siyang kung nakikita lang siya nito, magagawa nitong siya'y makilala. Halika, tulungan mo kong itayo si Sir. Untag ni SP sa natigilan na caregiver. Oho, napakunot noo ang kanilang amo at nang akmang hahawakan niyang braso nito, iniwas nito yon. Don't lay a finger on me. Hindi kita kilala. Naibaba niya ang mga kamay niya. Manang, ang kinapa nito ay ang braso ng kasambahay ng tumindig at mag-umpisang maglakad. Tuluyang nakahinga si Mara ng makalabas. Nanginginig ang mga kamay niya ng kunin ng cellphone sa bulsa. Ma'am Lisa? Hello Mara, are you okay? Bakit ganyan ang boses mo? Sunod-sunod na tanong ng tumawag na administrator. Ma'am, akala ko po senior citizen ang aalagaan ko. I'm sorry, nakalimutan kong sabihin sa iyo ang profile niya. He is Phoenix de la Cuevas. He is a businessman. Naaksidente siya ilang taon nang nakalipas dahilan ng pagkawala ng paningin niya. Apektado din ang mga binti niya after the accident. Hindi niya nagawang kumibusan na rinig. Tila nagkaroon ng bikig ang kanyang lalamunan. Hindi niya alam na ganoon kasalimuot ang kinahinatnan nito. I know it will be challenging. Pero tiwala ko sa patience at love mo sa trabaho. Ganoon na rin sa mga taong inaalagaan mo. You can do it, Mara. Hanggang sa tuluyan itong mawala sa linya, hindi niya nagawang makapagsalita. Hindi niya aakalain na magiging napakaliit ng mundo para sa kanila ng lalaking nakilala niya sa probinsya. Mara! Agad siyang natauhan sa pagbabalik tanaw sa 6 na taong nakalipas. Manang SP, palapit sa kanya ngayon ng matandang kasambahay. Ipinatatawag ka ni Sir sa loob. Ako ho? Itinuro niya ang sarili. Oo, alangan namang ako. Hindi ba ikaw ang mag-aalaga sa kanya? Lihim ang paghugot niya ng hininga. Huwag ka nang matakot dyan. Ganun talaga ang batang yon. Pero mabait naman yon. Hinawakan siya ng matanda at halos ipagtulakan pa. Habaan mo lang ang pasensya mo at sigurado ko na magkakasundo kayo. Bulong sa kanya ng kasambahay habang palapit sila sa sala. Nang lingain ni Mara, nakangiti itong tumango. Maiwan na kita. Basta na lang siyang iniwan ng matanda sa harap ng amo na nakaupo sa sofa.
Ipinatawag niyo raw ho ako, sir. Simula niya sa kabila ng kaba. Just to be clear, I don't need a caregiver. Pero dahil nandito ka na rin naman na, you can try being one. Napakurap siya nang itaas nito ang tingin at kahit alam niyang hindi nakakakita ay iniwasan pa rin niya ang mga mata ng amo. Ayoko nang maingay, ayoko nang makulit, ayoko nang magulo. Kung hindi palalayasin kita ora mismo. Maliwanag ba yun? Oho, sir. What's your name? Ho? Kailangan ko pa bang ulitin? Napilitan siyang salubungin ang mga mata nito. Muli siyang lumunok bago itinuwid ang likod niya. Ako po si Mara Abilar, may 4 na taon ng caregiver sa home care facility. Dahan-dahang tumindig ang amo. Nag-alangan naman siya itong lapitan. Hinahanap ng mga kamay nito ang walking stick. Natigilan si Phoenix nang maramdaman na may nag-abot sa kanya ng baston. Sir, heto ho. Maliit na naglinya ang noo niya. Pamilyarang boses na iyon. Narinig niya na iyon kung saan at ang presensya ng caregiver na malapit sa kanya ay may pinaalala sa kanya. Alangang tiningala ni Mara ang natigilang amo. Bumaba ang tingin niya sa kamay nito. Maingat niyang inabot para ibigay ang baston. Pero nagulat siya nang padabog nitong iniwas ang kamay. Sinabi ko ba na hawakan mo ko? Pasensya na ho. Itinaas nito ang hintuturo pero sa ibang dako. You listen. Napapikit siya nang magtungo sa pwesto kung saan nakaturo ang daliri ng amo. Huwag mo ko nga hawakan ng hindi ko inuutos. Yes, sir. Tiningnan niya ang nilahad nitong palad. Walking stick. Mabilis niya yung ipinatong sa palad nito. Kinuha naman iyon ng amo at nagsimulang maglakad, kasunod naman siyang maglakad. Tanging ang pagtunog lang ng baston ang maririnig sa tahimik na paligid. Sasabihin ni Manang sa iyo ang mga kailangan mong gawin. Oo, sir. Huminto ang amo sa isang pinto. Nagmamadali siya doong lumapit. Ito ho ba yung kwarto ninyo? Hindi naman dito sumagot. Bubuksan ko na ho. Dagdag niya nang buksan iyon. Napaatras siya nang basta dumaan sa harap niya ang amo. Akma siyang susunod para ito'y alalayan nang magsarado ang pinto. Mara! Nilingan ni Mara si SP na nasa dining table. Ilang hakbang ang layo sa kwarto ng amo. Halika, kumain ka muna. Naglakad siya palapit sa lamesa. Salamat ho. Yung silid mo pala, yan lang. Tinuro nito ang isang pinto sa tabi lang ng kwarto ng amo. Para mas malapit kay sir, ito rin ang kailangan mo. Inabot sa kanya nito ang isang walkie-talkie. Ano hong gagawin ko rito? Na kay Sir Phoenix ang isa pang pares niyan. Diyan kanya tatawagan kung may kailangan siya. Tumango naman siya bago maingat iyong inilagay sa bulsa. O sige na, kumain ka na. Salamat ho. Nagsimula siyang kumain hanggang sa mapatingin sa matanda na pinagmamasdan siya. Bakit ho? Ang sabi ng home care facility, ikaw ang pinakamatagal nilang empleyado at pinakamahaba ang pasensya. Alam mo bang may halos 100 na kasambahay at tagapag-alagang nagsabi din yan? Pero lahat sila'y sumuko rin. Kung paano nga makitungo ang amo, hindi na siya magtataka kung magre-resign ang mga naninilbihan dito. Ano ho bang nangyari kay Sir Phoenix? Nako, na-aksidente ilang taon nang nakalipas. Ang alam ko, may hinahanap siya at hinahabol na kung sino. Napakisap siya sa narinig. May kung ano ang ramdam ng kanyang puso na hindi niya basta maipaliwanag. Sayang nga at hindi na makabalik sa trabaho si Sir. Noon, pumupunta sila sa probinsya para makipagkarera sa tuwing may event ang kumpanya. Dahan-dahan siyang napatango. Doon naalala niya na naging bisita ito noon ng anak ng gobernador na isa ring kilalang car race driver. Hala, sige na, kumain ka lang dyan at ako'y may isasalang sa kalan. Huwag mong kakalimutan yan. Kapag tumunog yan, puntahan mo agad si Sir. Ay heto nga palang schedule niya sa araw-araw. Inabot ng matanda sa kanyang notebook. Tiningnan niya ang hawak at tumango. Nang magdilim, ay diretso sa magiging kwarto si Mara. Inilagay niya ang mga damit sa cabinet na naroon. Nang matapos, naupo siya sa kama at kinuha ang notebook kung saan nakalista ang gawain ng amo simula umaga't gabi. Nang marahang humiga at tipikit ang mata, ay ang kalagayan ngayon ng amo ang nasa isip niya. Ang totoo, hindi siya makaramdam ng saya na wala itong pagkakataon na siya'y makita.
dahil nakakadurog ng pusong malaman na hindi na makakakita ang magaganda nitong mga mata. Kinaumagahan ay napabalikwas si Mara sa masakit na tunog sa tenga. Tila iyon isang garalgal na radyo. Sunod-sunod iyon, may nagsasalita pero hindi niya maintindihan dahil sa malakas na garalgal. Nasaan na ba yun? Bumaba pa siya sa kama. Sumilip sa ilalim at baka naroon ang bagay na tumutunog. Muli siyang bumalik sa kama nang hindi iyon makita. Itinaas ang unan at naroon sa ilalim nun ang hinahanap. Agad niya iyong itinapat sa bibig niya. Sir? I didn't know, tulog mantika ka. Putol nito sa kanya. Nahagod ni Mara ang buhok niya. Pasensya na ho. Kagabi bago matulog, tinawagan niyang kambal na anak niya. Hinihintay niyang makatulog ang mga ito. At dahil kauna-unahan niyang beses na malalayo sa mga anak ng matagal, nahirapan siyang matulog. Where are you? Papunta na ho. Mabilis siyang kumilos. Nagkakandara pang lumabas ng kwarto. Maingat na binuksan ni Mara ang pinto ng kabilang silid. Naroon ang nakatalikod at ang nakatayong amo. Caregiver? Tanong nito kaya lang siya natauhan. Naglakad siya papasok sa loob. Bago pa siya makasagot, muli nitong pinatunog ang walkie-talkie at nang madinig yun sa loob, napangisi ito. Nandito ka na sa loob. Hindi ka pa nagsasalita. Tinititigan mo ba ako? Ho? I'm asking you if you're staring at me. Hindi ho sir. Nakangisi itong umiling bago bumaling sa pwesto ng kabinet. Get towels. Oho sir. Tumalima siya pagkatapos sumunod sa amo na humakbang patungo sa bathroom. Binuksan nito ang pinto at sa lababo na naroon nagtungo. Naghilamos at humarap sa salamin. Si Mara naman, tahimik lang itong pinononood mula sa likod. Nilahad nito ang palad kaya nagmamadali niyang inabot ang isa sa kip-kip na tuwalya. Hawak niya rin ang notebook sa isang kamay. Pasimpleng binabasa ang schedule ng amo roon ngayong umaga. Huwag mong sabihin hindi mo pa memorize ang schedule ko. Napatingin siya rito bago sa salaming nakaharap. Totoo ba itong walang makita? Bakit tila alam nito ang ginagawa niya? Are you just going to stand there? Napaigtad siya sa singhal nito. Matulin siyang lumapit. Kinuha ang toothbrush at inabot sa amo ayon sa nabasa. Heto sir. Rinig niya ang pagbuntong hininga nito. Matapos ay sinimulan nitong maghubad ng damit. Iniwas naman ni Mara ang mga mata. Napakunot noo si Phoenix dahil walang kumukuha ng inaabot niyang pinaghubaran. Pikon siyang napapikit. Alam mo ba talaga ang trabaho mo? Oho, maliit na paglingon lang ang ginawa ni Mara sa amo. Nagtitimpi ang anyo nito. Sinulyapan niya ang inaabot nitong damit. Akma niya iyong maingat na kunin nang iiwas nito. Why do you seem new to this job then? Napaatras siya nang humarap ito sa kanya. You're not paying attention. Pilit mang tuwid tignan ni Mara ang kaharap sa mga mata, ay nasulyapan niya pa rin ang matikas na katawan ng amo, hanggang sa matakpan ng mukha niya ng damit na inihagis ng amo. Get out! I can take a bath alone. I don't need a pervert watching me bathe. Akma siyang sasagot nang magsalita muli ito. Out! Agad na lumabas si Mara nang lingunin ang nakasaradong pinto ng banyo. Anong sinasabi niyang pervert? Akala niya ba siya lang ang inalagaan ko? Napapikit din siya nang maalalang puro matatanda ang kanyang naalagaan at hindi ito katulad ng matikas at malakas. Nang igala ang mata sa loob ng malawak na kwarto ng amo, nahagip ng tingin niya ang litrato nito sa picture frame na nakapatong sa side table. Naroon si Phoenix, hawak ang isang helmet katabi ang sports car. Natitigan niya ang mukha nito at muling bumalik sa alaala ang gabi ng disco sa kanilang bayan. Magpipinsan sila noon na napagkasunduan na makisaya. Ang mga bisita ng gobernador ay naroon din. Kasama ang ngayon ay amo. Naalala pa niya kung paano siya lapitan nito't magpakilala. At dahil sa buyo ng mga pinsan, sa kauna-unahang pagkakataon ay napainom siya. Hanggang sa nagising na lang siya sa isang mga kwarto sa bahay ng gobernador, katabi ito sa kama. Otomatikong nabitiwan niya ang hawak na picture frame nang marinig ang biglang pagtunog ng walkie-talkie. Nabasag iyon at nang lumingon, naroon ang nakatayong bagong ligo na amo. Nakatapi ng tuwalya ang pang-ibaba nito. Nag-iigtingan ang mga panga habang hawak ang walkie-talkie. Pinakailaamanan mo ang gamit ko?
Nito nang maglakad na hindi hawak ang walking stick. Mabilis siyang bumaba para pulutin ang mga basag na bubog. Sandali, dyan lang ho kayo. Pigil niya sa nagpatuloy pa ring amo. Labas, nagtitimping sabi ni Phoenix. Sir, wala kang karapatan na hawakan ng mga gamit ko. Napatingala si Mara sa galit na amo bago marahang tumindig. Hindi mo ba alam ang simpleng bagay na yon? Wala ka sa home care facility para gawin lahat ng gusto mong gawin. Sa pamamahay kita at pagmamay-ari ko ang lahat dito. Nag-aalala ang mga mata niya nang makitang maapakan ng amo ang mga basag na salamin sa tapat niya. Sir! Mabilis siyang lumapit at ipinihit ito. Sabay silang natigilan nang mapayakap siya sa hubad nitong katawan. Pero otomatiko ding bumaba ang tingin niya sa mga talampakan nito na malapit na sa bubog. Dahan-dahan niyang tiningala si Phoenix na yakap niya. Galit nitong hinawakan ang dalawa niyang braso. Pilit siya nitong pinabibitaw. Get off of me! Sir, hindi naman siya bumibitaw nang muling lingain ang mga matalim na bubog. Pilit niyang inaatras ang amo hanggang sa malakas silang bumagsak sa kama nito. Nanlalaki ang mata ni Mara habang nakalapat ang likod sa higaan at napapaibabawan ng amo. Kahit walang makita, ay agad itong tumindig at lumayo. Siya naman, mabilis ding tumayo. Pilit siya nitong itinaboy. Labas! Tiningnan niya ang galit na amo. Sir, pasensya na ho kayo. Lumabas ka na. Mapanganib nitong putol sa kanya. Nagmamadali siyang tumalima. Naiwan si Phoenix at napapamewang. Manang SP, nilapitan ni Mara ang matanda na nasa kusina pagbaba. Heto ang almusal ni Sir. Doon siya nag-aalmusal sa garden. Inabot niya ang tray laman ng tsaa at prutas. Salamat ho. Sandali. Napatingin siya sa matanda nang pigilin nito ang kamay niya. Anong nangyari sa kwarto ni Sir kanina ha? Bakit sumisigaw na naman siya? Naalala niya ang pagkakayakap dito. Alanganin niyang sinalubong ang mga mata ng matanda. Ayaw na naman ba niyang magpatulong? Pilit siyang tumango. Ewan ko ba sa bata na yan? Hindi na kaya. Ayaw pang tanggapin ang tulong ng iba. Alam mo, naiintindihan ko naman saan nanggagaling ang sama ng loob ni Sir Phoenix. Aba, himala na lang na nabuhay pa siya. Bukod sa mga mata niyang naapektuhan, napuruhan din ang mga bintit hita niya. Ang akala nga namin, hindi na rin siya makakapaglakad. Pero salamat sa Diyos at kahit papaano nakakalakad siya. Maliit nang umiti si SP. Tiyagaan mo lang at makukuha mo rin ang loob niya. Pursigido siyang tumango. Kung ano man ang rason ng pagkakaaksidente ng amo, gagawin niyang lahat para ito'y alalayan hanggang sa tuluyan itong makabalik sa dati. Dadalhin ko na ho ito sa kanya. Bitbit niya ang tray nang maglakad palabas ng garden. Kasabay ng hangin ay ang mabagal niyang paglalakad nang makita ang amo. Pinipilit nitong makalakad habang nanginginig ang mga binti. Nang madapa ay mabilis na ibinaba ni Mara ang hawak sa mesa at patakbong lumapit dito. Hinawakan niya ito pero malakas siyang hinawi. Napaatras siya at napatitig dito. Hindi ko inutos na tulungan mo ko. Pilit itong tumindig. Nang makatayo ito, doon lang siya pilit nang umiti. Makakatulong sa mga binti niyo yan, sir. Ang paglalakad, makakapagpabalik ng motor skills niyo. Shut up! Ayoko nang maingay. Sagot nito habang tuwid ang tingin. May ngiti pa rin si Mara nang magtungo sa direksyon kung saan humahakbang ang amo. Nakaabang lang siya para rito. Hirap ang bawat hakbang ni Phoenix hanggang sa tuluyang nanlambot ang pagod niyang mga binti. Ang akala niyang muling pagkabagsak, hindi natuloy nang may humawak sa dalawang kamay niya. Nandito ako, sir. Rinig niya ang magaang boses ng caregiver na hawak ang mga kamay niya. Natigilan naman siya. Nasaktan ba kayo, sir? Inalis niya ang mga kamay nitong nakaalalay sa kanya nang pilit tumayo mag-isa. May ngiti pa rin si Mara nang alalayan ito sa braso. Pwede niyo rin hong gawin ito 2 beses sa isang araw para mas lalong tumibay ang mga binti niyo. Gusto niyo, idagdag ko yun sa schedule ninyo? Sumunod siya sa among alalay niyang magpunta sa garden. Pinaghila niya ito ng silya. Nang lumangit-ngit ang bakal na silya, nilingon agad siya nito. Too loud. Pick it up. Mabilis naman niya yung kinuha. Sorry sir, maupo na ho kayo.
Tumikhim ito at kinapa ang uukupahan na silya. Heto ho ang pagkain ninyo. I know. Masungit nitong tugon ng kapain ng kamay ang pagkain. Maingat naman niyang inatras ang mga daliri at mahinang tinulak ang food tray palapit sa amo. Pinanood ni Mara kung paano nitong kunin ang baso ng tsaa. Inamoy sandali iyon bago sinimsim. Napangiti siya ng maliit nang pagmasdan ng seryosong mukha nito. Alam niyo ho ba, ganito rin ang routine ng mga matatanda na inaalagaan ko sa home care facility. Are you saying I'm old? Walang emosyong sagot ni Phoenix. Hindi ho yun ang ibig kong sabihin. Agad na sagot ni Mara. Gusto ko lang hong ikwento sa inyo ang mga nakasama kong matatanda. Just keep it to yourself. Hindi ako interesado sa mga kwento mo. Wala sa loob siyang napapalatak. Natigilan naman ng amo. Natakpan niya ang bibig niya. Did I hear it right? Why? Are you annoyed with me now? Sunod-sunod nitong tanong. Mabilis siyang umiling kahit hindi nito nakikita. Hindi ho. Napatingala siya sa kisame ng lanay. Mga butiki po yung narinig nyo. Sarkastiko ang naging tawa ni Phoenix. Pagkatapos ay sumeryoso din. Out. Ho? Out. I want a peaceful breakfast. I want to hear the birds, not a caregiver lying. Napapikit naman siyang sandali. Sige ho, maiwan ko na kayo. Napailing na lang ang naiwan na si Phoenix. Si Mara ay naroon sa glass wall at sinilip ang among hindi basta maiwanan. Alam niyang kaya lang ito masungit dahil may pinagdadaanan. Kung malalagpasan nito ang lungkot, buhat sa pagiging bulag ng biglaan, lalambot din ang puso nito. Makikita niya rin ang ngiti nito tulad noong sila'y nagkita. Nakahiga si Phoenix nang kapain sa kama ang katabing walkie-talkie. Ramdam niyang sikat ng araw sa braso kaya sigurado siyang umaga na. Nang maalala niyang pagyapos sa kanya ng caregiver. Kung dilim ang nakikita niya sa tuwing bukas o pikitang mga mata, ngayon ay napalitan iyon ng sandaling yun. Itinapat niya ang walkie-talkie sa bibig at nagsalita. Maliligo na ako. Anya bago ibinabayon at bumangon pa upo. Napangiti siya dahil inaasahan niya nang maririnig ang nagmamadaling yabag nito mula sa kabilang kwarto. Bumaba na siya sa kama. Nang marinig ang pagbukas ng pinto ay muling tumahimik. Nakangisi niyang hinubad ang kamiseta. Are you going to watch me again? What? Sunod ni Phoenix nang walang marinig na sagot, kinapa niyang walkie-talkie pinindot. Ay kabayo! Napahiyaw naman sa gulat si SP na nasa pinto ng kwarto ng amo. Hawak ang isa pang walkie-talkie. Agad na napakunot noo si Phoenix. Manang SP? Sir, alangang sagot ng matanda. Agad na kinapa niyang hinubad na damit. Ano hong ginagawa niyo rito? Where's my caregiver? Iyon na nga po, kaya ako nandito. Sasabihin ko po na umalis si Mara. Marahang naibaba niya ang kamay niya. Umalis? Pilit ang naging ngiti niya. She's just like them. Madali siyang sumuko, katulad ng inaasahan ko. Isang araw pa lang sumuko na siya. I won't be surprised. Ang iba nga dyan, half day lang. Sir, ano po bang sinasabi ninyo? Pumunta lang siya ng home care facility para mag-report. Muli siyang natigilan, sinundan ng tingin ng boses ng matandang kasambahay. Ang sabi niya babalik siya. Aalalayan niya pa raw kayong mag-practice maglakad. Dagdag ni SP, tuluyang natahimik si Phoenix. Narinig niya ang tuwa sa boses ng matanda. Kayo itong madaling sumuko. Miss niyo na ba agad si Mara? No, of course not. Bakit ko mamimiss ang babaeng yun? Ay naku sir, kung makikita ninyo ang sarili nyo namumula kayo. Pilit bumaling si Phoenix kung saan para umiwas. Pwede na kayong umalis manang. Hindi ho ba, sabi ninyo kanina maliligo kayo. It's fine, I can manage it. Sigurado kayo. Tumango naman siya. Pwede ko kayong alalayan. Just please go manang. Sige ho sir, nakangiting sagot ni SP. Kasalukuyang kaharap ni Mara ang administrator sa opisina nito sa home care facility. Kamusta ka sa bahay ni Mr. Cuevas? Kasing kulit ba niya ang mga lolo't lola natin dito? Sinalubong niya ang tingin nito at naalala si Phoenix. Parang ganun na nga po. Alangan niyang sagot ng ngumiti. I know how hardworking you are, Mara. Kaya nga ikaw agad ang pumasok sa isip ko nung malaman ko ang tungkol sa kalagayan ni Mr. Cuevas. You're not just doing this because it's your job.
Nagagampanan mo ang trabaho mo dahil mahal mo ang ginagawa mo. Salamat po, ma'am. Matapos mag-usap, lumabas na siya ng opisina ng administrator nang makasalubong niya ang pinsan na si Dindin. Kamusta ka sa bagong alaga mo? Natitigan niya ito at nagdadalawang isip sabihin ng totoo. Pinsan, anong problema? Nahihirapan ka ba sa kanya? Dindin, naalala mo yung nakasama natin sa disco? Agad nitong natutop ang bibig habang nanlalaki ang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Mahinang tanong nito nang lumapit. Si Phoenix ang inaalagaan ko ngayon. Naguguluhan ang anyo nito. Bakit kailangan niya ng caregiver? Naaksidente siya, ilang taon nang nakalipas. Nawalan siya ng paningin at hirap sa paglalakad. Hindi ko naman masabi na mabuti na lang hindi kanya makikita dahil mahirap pala ngayon ang kalagayan niya. Tama ka, sang-ayon ni Mara. Kung makikita ka niya, siguradong makikilala ka niya. Sandali, paano naman ang kambal? Hindi naman niya magawang sumagot. Hindi mo ba sasabihin sa kanyang totoo? Lumampas ang tingin ni Mara. Ilang linggo ang nakalipas, nalaman niyang nagbunga ang gabing magkasama sila. At nang puntahan ito sa bahay ng gobernador, matagal na raw nakabalik si Phoenix sa Maynila. Anong plano mo? Untag sa kanya ni Dindin. Para sa kanya, wala lang ang gabing yun. Baka isipin niyang ganun akong klase ng babae at pagdudahan ng mga anak ko. Kung sasabihin ko ang totoo, baka maging baliwala lang sa kanya. Ayokong masaktan ng kambal ko. Mas mabuting hindi na lang nila alam na may ama sila, kaysang ipagsawalang bahala sila ng tatay nila. Nung makita niyang si Phoenix ang aalagaan niya, pilit niyang winaksi ang tungkol sa kanyang kambal. Marami siyang naging alalahanin. Idagdag pa ang kalagayan nito ngayon. Paano nito mapapaniwalaan ng mga paslit na hindi naman ito makikita? Paano niya ito mapapaniwala na siya ang babaeng nakasama nito ilang taon nang nakalipas? Lalo na ngayon na hindi man lang siya nito nakilala. Alam niyang hindi niya maitatago habang buhay ang katotohanan. Pero kung susubukan niyang sabihin ng totoo, wala iyong magiging kasiguraduhan. Pilit siyang umiti sa pinsan. Mauna na ako. Dadaanan ko yung kambal bago bumalik sa trabaho. Ikamusta mo na lang ako sa ibang kasamahan natin. Bilin niya pa bago tumalikod. Pati na rin kay Lola Lucita. Pagtukoy niya sa alaga nitong matanda. Nang makatalikod, doon lang siya napaseryoso. Sa isang apartment, binisita ni Mara ang mga anak niya. Nang tanggapin ang stay-in na trabaho, ibinili niya ito sa kapatid na si Marisa. Ito ang pansamantalang nagbabantay sa kambal niya kasama ang anak nito. Mami! Isang mahigpit na yakap ang sinalubong sa kanya ng kambal. Binuhat naman niya ang dalawa. May pasalubong ako sa inyo. Itinaas niya ang biniling ice cream. Dahan-dahan ang paglalakad ni Phoenix palabas ng kwarto. Gamit niya ang baston. Sir, may kailangan po ba kayo? Rinig niya ang boses ni SP na palapit. I'll just get water. Bakit hindi niyo na lamang ako tinawagan? Pinapakiramdaman niya ang paligid habang nakaabang ang matanda sa amo. May hinahanap po ba kayo? Si Mara po ba? Why isn't she here? Hinihintay niyo po ba? Manang, eto naman si Sir, hindi na mabiro. Tumawag po sa akin at pauwi na raw po. Marahan siyang napatango. Heto po yung tubig ninyo. Nang mahawakan ng baso, bumaling siya sa entrada ng bahay, kung saan ramdam niya ang pagpasok ng hangin. Sir, matulog na po kayo. Pumihit siya nang marinig muli ang kasambahay. O Mara, magandang gabi ho manang. Sinuluya pa ni Mara ang amo na nakatalikod. Magandang gabi ho sir. Mabuti naman at nandito ka na. Kanina ka pa hinihintay ni Sir. Dire-diretsong sabi ni SP bago pa mapigilan ni Phoenix. Napakurap siya habang nakatitig sa nananatiling nakatalikod na amo. May kailangan ho ba kayo sir? Tanong niya nang lumapit. Bahagya itong luminga. Kung hindi ka pa dumating, I'll call for another caregiver. Parang hindi naman ganyan ang tono niyo kanina sir. Hinahanap niyo nga si Mara kanina. I'm going to sleep. Tumalikod na si Phoenix. Si SP naman lumapit sa caregiver. Bakit ginabi ka na? Dinalaw ko ho yung mga anak ko. So you have children already? Sabay silang napalingon ng matanda sa among nagtanong. Naging tensyonado naman si Mara. Muling pumihit ang amo.
Oho, sir. Sagot niya. Hindi niya kayang basta ikaila ang mga anak niya. Mabilis siyang lumapit para alalayan ng amo at malihis ang usapan. Ihahatid ko na kayo sa kwarto ninyo. No need. Kaya ko ang sarili ko. Seryosong anito nang pumasok sa kwarto. Natigilan naman si Mara hanggang sa lapitan ng matandang kasambahay at igiya siya sa kusina. May mga anak ka na pala. Ibig sabihin lang nun hindi na kayo pwede ni Sir. Manang, ano ho ba yung sinasabi ninyo? Mara, nakikita ko naman na magiging matyaga ka sa pag-aalalay kay Sir Phoenix. Tumatanda na rin ako. Gusto ko namang makasigurado na may makakasama siya. Malungkot ang naging tono ng matanda. Siguradong mas magiging bugnutin at malungkot si Sir. Ngayong alam niya na may mga anak ka. Kahit anong oras pwede mo siyang iwan. Dismayado itong tumalikod at umalis. Sa narinig, nakaramdam din siya ng lungkot. Kinaumagahan ay nasa tapat na ng pinto ng amo si Mara. Hinihintay niya ang pagtunog ng walkie-talkie. Pero imbis na tumunog iyon, bumukas ang pinto ng kwarto. Magandang umaga ho, sir. Kahit nagtataka dahil hindi nito ginamit ang walkie-talkie para kontakin siya, hindi na siya nagtanong. Malayo ang tingin ng walang kibong amo ng maglakad. Pilit niyang pinagaan ng tono at anyo. Nakaligo na ho ba kayo? Anong gusto niyong almusal? May gusto po ba kayong ipaluto? O gusto niyo maglakad-lakad muna kaya lang parang uulan? Alalayan ko kayo. Pwede ba? Singhal nito sa kanya na nakapagpataas ng kanyang mga balikat. Ayoko nang maingay. Ayoko nang makulit. Mariing dagdag ni Phoenix. Kung gusto mong magtagal sa trabaho, just do what I say. Natahimik ang pagitan nila ng amo. Sige ho, maiwan ko muna kayo. Napahinga na lang ng malalim si Phoenix nang lampasan ng caregiver. Bago pumasok sa bahay, nilinga ni Mara ang amo. Mahigpit ang kapit ni Phoenix sa walking stick habang pilit na humahakbang hanggang sa matigilan din. Tila paulit-ulit pa rin niyang naririnig ang pagkakaroon ng anak ng caregiver at hindi niya alam kung bakit hanggang ngayon apektado pa din siya. Sa muling paghakbang, nawalan siya ng balanse. Agad siyang bumagsak. Phoenix! Rinig niya ang boses ng nag-aalalang caregiver. Agad na dinaluhong ni Mara ang amo. Ayos lang kayo? Dito ho tayo. Hirap niyang alalay itong tumayo at iginiya malapit sa silya. May masakit ho ba sa inyo? Nang maiupo, hingal niyang sinipat ng tingin ang kabuuan nito. Hinawakan ng braso at maingat na pinagpag ang dumi roon. Natigilan lang si Mara nang matitigan ng seryosong amo. Nabitiwan niyang braso nito nang maalala ang kabilin-bilinan nito. Pasensya na ho. You're overreacting. Hindi naman ako basta mamamatay. Ilang beses na akong natumba. Paano kung maumpog kayo? Paano kung mabali ang buto ninyo? Hindi naman nakasagot si Phoenix. Kahit hindi nakikita ang kaharap, rinig naman niya ang pagkabahala sa boses nito. Makakasama sa inyo yan at pwede kayong mapahamak. Napatango ang amo. I get it. Hindi magandang record sa perfect performance mo kung malaman ng home care facility if something bad happens to your client. Hindi ho yun ang inaalala ko. Really? Ngayon na nandito na ako, ako ang mag-aalalay sa inyo. Because that's your job. Tama kayo. Maliit ang pagkisap ng mga mata ni Phoenix. Pero hindi lang dahil doon. Dahil gusto ko rin yun gawin. Gusto kong maging mga mata at mga paa ninyo hanggang sa kailangan ninyo. Tila hinaplos naman ang puso ni Phoenix sa narinig. Puno ng kasiguraduhan ang sinabi ng caregiver na hindi niya alam kung bakit lihim niyang pangahawakan. Hintayin niyo lang ho ako rito. Kukunin ko lang ang breakfast ninyo. Aalis ka rin kapag napagod ka na. Just like them. Napahinto naman siya sa sinabi ng amo bago maliit na ngumiti. Alam niyo, mas marami ako nagiging makukulit na pasyente sa inyo. Matatanda na sila't nag-uulyanin. Kaya, kayang-kaya ko kayong alagaan. Ngumisi si Phoenix. Let's see. Pangahamon nito sa kanya. Kukunin ko lang ang pagkain ninyo. Pagkatapos, aalalayan ko kayong maglakad. Hindi rin napigilan ni Phoenix ang pagguhit ng ngiti sa labi hanggang sa maramdaman niya ang pagpatak ng malalaking butil ng ulan. Nang tumingala, ramdam niya iyon sa kanyang pisngi. Sir! Narinig niya ang tawag muli ng bumalik na caregiver. Basta na lang nitong hinila ang kanyang braso. Tara na ho sa loob, umuulan na. Itiniyo siya nito
at iginiya ng pumasok sa loob. Maingat na iniupo ni Mara ang amo sa sala. Nabasa ho ba kayo? Hintayin niyo ho ako rito. Sandali siyang pumunta sa kwarto nito para kumuha ng towel. Pagkatapos ay bumalik din. Ipinatong niya iyon sa ulo ni Phoenix bago magaan na kinuskos. Baka ho magkasakit kayo. Napahinto siya ng hawakan ng amo ang kamay niya at dahan-dahang tumingala. Napatitig siya sa mga mata nitong walang makita. Nakita niya ang sarili doon. I can do this. Mabilis naman siyang bumitaw. Oho, pinanood niya itong kuskusin ng buhok gamit ang tuwalya. Bumaba ang tingin niya sa gwapo nitong muka. Napangiti siya ng maliit nang maalala roon ang muka ng kambal niya. Stop watching me. Sa ibang dako siya bumaling. Hindi ko naman ho kayo pinanonood. You're lying again. Nakapikit naman siya. Daig pa nitong may 4 na mga mata sa panghuhuli sa kanya. Ikukuha ko lang kayo ng damit. Sa kwarto na ako magbibihes. Baka panoorin mo na naman ako. Sasagot pa lang siya nang makitang patayo na rin ito. Wala siyang nagawa kundi bigyang daan ng amo. Walang hinto ang ulan. Nilinga ni Mara sa SP na ibinababa ang mahabang kurtina ng glass wall. Inabot na ng dilim ang pag-ulan. Oo nga ho, sang-ayon niya rito. Siguradong babaha na sa mabababang lugar. Tumango naman siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Hello ate? Napatayo siya sa kinauupuan niya. Nasaan kayo? Napahinto naman sa paglabas ng kwarto si Phoenix nang marinig ang nag-aalalang boses ng caregiver. Sinilip ni Mara ang labas ng bahay. Sige, papunta na ako. Mabilis siyang kumilos. Where are you going? Napahinto siya sa paglabas ng bahay. Naroon ang amo, kalalabas lang ng kwarto. May emergency lang ho. Anong emergency? Ano ho kasi? I won't let you go if you don't tell me. Napatingin siya sa amo. Yung mga anak ko ho, naipit sa kalsada na hindi madaanan dahil po sa baha. Pupuntahan ko ho sana sila. Anong sasakyan mo? Usisa naman ni SP. Walang dumadaang taxi rito. Kasama ba ng mga anak mo ang tatay nila? Patuloy ng matanda. Hindi ho, ang kapatid ko ho ang kasama ng mga anak ko. Bakit ikaw ang kailangang sumundo? Bakit hindi mo sabihin sa tatay nila? Seryosong tinitigan ni Mara ang nagsalitang si Phoenix. Oo nga, yung asawa mo. Segunda ni SP. Wala ho ang tatay ng mga anak ko. Wala rin ho akong asawa. Dahan-dahang luminga si SP sa amo na napatungo at nilinis ang lalamunan. Mauna na ho ako. Sandali. Awat sa kanya ng amo. Ang kotse ko ang gamitin mo. Magpasama ka sa driver. Hindi na ho. It will be the safest way for you and for your children. Maliit ang naging ngiti ni Mara. Salamat ho, sir. Mag-ingat ka. Mag-ingat kayo ng mga anak mo. Naramdaman ni Phoenix ang pag-alis ng caregiver. Napahawak siya ng mariin sa walking stick nang banggain siya ni SP sa balikat. Sir, single mother naman po pala si Mara. Pwedeng-pwede kayo. Manang, seryoso niyang awat. Sorry po, sir. Nang bumalik sa kwarto si Phoenix, ramdam niya ang paggaan ng loob niya. Nalinawan siya sa bagay na kanyang inaalala. Kinaumagahan na siya muli lumabas ng kwarto. Rinig pa rin niya ang ulan. Maliit ang pagkakabukas niya ng pinto nang marinig ang boses ng batang babae at lalaki sa labas. Mami, pwede pong maligo sa pool? Oo nga po, gusto ko pong mag-swimming. Sa susunod na lang mga anak, bilisan niyo na para makapasok kayo sa kwarto ko at baka magising na ang amo ko. Napangiti siya habang naririnig ang mag-iina. Masungit po ba yung amo ninyo? Inosenteng tanong ng batang lalaki. Nanatiling nakatayo si Phoenix sa siwang ng pinto. Heto, tiningnan ni Mara ang matanda na binigyan ang kambal niya ng almusal. Salamat ho. Mabait po yung amo niyo, mami? Ulit ng batang babae. Mabait siya, anak. Bakit ayaw niyo pong makita niya kami? Usisa ni Peter, napatingin si Mara sa matanda. Pagkatapos, nagmamadaling lumapit at hinarap ang dalawang kambal. Kasi mga anak, oras ng trabaho ngayon. Kaya bilisan nyo na ha? Nang ipagpatuloy ng dalawang bata ang pagkain, sinulyapan niya ang suot na rilo. Ganoon na rin ang pinto. Tanghali na at nakakapagtakang hindi pa tumatawag o lumalabas ng kwarto ang amo. Tapos na po kami, mami. Nang marinig iyon,
Mabilis niyang ibinaba ang mga anak sa silya at iginiya ang mga ito na dalihin sa kwarto. Dito lang kayo ha. Binigyan niya ito ng mga laruan bago lumabas. Saktong kalalabas din ng amo sa silid nito. Sir? Kunwaring naghikab si Phoenix. Napasarap ho yata ang tulog ninyo. Si SP ang unang bumati. The weather is good, kaya masarap matulog. Tugon nito. Humakbang na ang amo pero huminto rin. Kumapaka pa ito kaya agad lumapit si Mara. Sir, hinawakan niya ito sa braso at iginiya na maglakad. Dahil naulan ho, dito na muna kayo mag-almusal sa loob. Nang makaupo ito, mabilis niyang pinaghain. Nagkatinginan sila ni SP ng makahulugan. Ay sandali! Napalinga si Mara sa kasambahay na tila may naalala. Naiwan ko pala mga damit sa likod ng bahay. Nagmamadali itong umalis. Sir, tulungan ko lang ho si Manang. Go ahead. Sagot ng amo. Mabilis siyang sumunod sa matandang nagmamadali at baka ito ay madulas. Nang maiwan si Phoenix, natigilan siya nang marinig muli ang boses ng tila nagtatalong mga bata. Marahan siyang tumindig hanggang sa may bumangga sa likod niya. Narinig niya na may bumagsak na kung ano, habang ang kambal ay napatingin sa lalaki na kaupo at nakatalikod. Siguro siya ang amo ni Mommy, mahinang sabi ni Princess. Mukhang hindi siya mabait, sagot ni Peter. Dahan-dahang luminga si Phoenix sa pinanggalingan ng mga boses na iyon. Hello po, narinig niya ang batang babae. Kinapaka pa niyang walking stick nang marinig niya iyong mahulog. Natigilan siya nang maramdaman ang maliit na kamay na dumaiti sa kanya. Heto po, sir. Boses muli iyon ng batang babae. May kung ano siyang naramdaman na lumukso sa puso. Upo po kayo. Ang batang lalaki naman ang inayos ang kanyang silya at inalalayan siyang maupo. Natigilan si Mara sa pagbalik sa loob ng bahay. Hindi niya nagawang makakilos nang makita ang kambal at ama ng mga ito na magkaharap sa mesa. Mommy! Nagising lang siya sa tawag ng anak na si Peter. Mabilis siyang lumapit sa mga ito at inilayo sa amo. Pasensya na ho kayo, sir. Hindi niya alam ang ipapaliwanag habang hawak ang mga anak sa kamay. Hindi ko ho sila maiwi dahil baha pa sa kalsada, kaya kagabi dito ko sila pinatulog. Hindi na rin ho ako nakapagpaalam dahil nagpapahinga na kayo. Pasensya na po talaga, sir. It's okay. Natigilan naman siya sa mahinahong naging tugon nito. They can stay here. Pwede silang manatili rito hanggat hindi pa sila pwedeng umuwi. Dagdag pa nito ng tumindig. Bumitaw ang kambal sa kamay niya, tumakbo at yumakap sa kanyang amo. Salamat po, sir. Sabay na sambit ng dalawa. Masumidhi ang nararamdaman ni Phoenix sa loob habang yapos-yapos siya ng mga paslit. Kusang tumaas ang mga kamay niya at hinawakan sa likod ang mga bata. Doon lang siya napangiti at naunawaan kung anong nasa dibdib. Masaya siya at ngayon niya lang iyon naramdaman. At hindi niya iyon maikukumpara sa kahit anuman. Agad na pinunasan ni Mara ang luha na tumulo. Halina kayo mga anak. Iginiya niya ang kambal palayo. Doon muna kayo sa kwarto at naiistorbo niyo na siya sa pagkain. Mabilis niyang ipinasok sa kwarto ang mga bata. Nang muling lumabas, nanatiling nasa mesa ang amo. Sir, nasaan ang tatay nila? Awang ang labi niya sa narinig. Hindi mo alam? Isang gabi lang ho yun. Anya bago itinaas ang muka. Pinakatitigan ang lalaking dahilan ng lahat. Tumayo ito, kaya agad niyang inalalayan. Dalhin mo ko sa sala. Ito na mismong nagtaas ng braso sa kanya. Napatitig siya rito bago napangiti. Sige ho. Hinawakan niyang braso nito at iginiyang maglakad. Alalay niya ito nang maupo sa sofa. Can you get me a book from my room, please? Libro ho? Paglilinaw ng caregiver. Yes, that's a braille book. Ginawa yun para sa mga katulad ko. Sige ho, sandali lang. Agad na nagtungo si Mara sa kwarto. Manang SP? Mahinang tawag ni Phoenix. Sir, nasaan ho ang phone ko? Nandito po, sir. Pwede bang i-dial ninyo ang numero na Investigator Ramon? O sige ho. Sagot ng kasambahay na may pagtataka. Hanggang sa kunin nito ang kamay niya. Nasa kabilang linya na po ang investigador. Kinuha niya iyon at tinapat sa tenga. May gusto akong malaman. Sandali silang nag-usap
nang nasa kabilang linya. Naging marahan ng paglapit ni Mara na dala-dala ang mga libro. Naroon ang amo niya na may kausap sa cellphone. Nadulas lang sa kamay niya ang libro kaya ito napalingon. Ibinaba agad ng amo ang hawak. Mara? Ho? Umayos ito ng pagkakaupo kaya inabot niya ang libro sa kamay nito. Heto na po ang pinakukuha ninyo. Salamat. Sinuliyapan niya ang cellphone at saka ito itinago. Patuloy pa rin ang ulan kahit tanghali na. Sir, kumain na ho kayo. Lumapit si Mara sa amo na nasa sala. Matyaga itong nagbabasa gamit ang mga kamay. Tumayo naman ito kaya agad niyang inalalayan sa paglalakad. Nang makaupo sa silya, inabot niya sa kamay nito ang kutsara at tinidor. Bago pa man magsimula si Phoenix sa pagkain, tiningala siya ng amo. Tawagin mo na rin ang mga anak mo. Ho? Sabay-sabay na tayong kumain. Hindi na ho. Gusto mo bang malipasan sila ng gutom? Hindi naman nakasagot si Mara. Kanina niya pa rin iniisip ang kambal. Ayaw mo hindi ba? Kaya tawagin mo na sila. Sige ho. Diretso sa kwarto si Mara. Naabutan niyang naglalaro ang mga ito. Peter, Princess? Hinarap niya ang mga ito. Kakain na tayo ng lunch ha? Huwag makulit, okay? Opo, Mami. Sabay na sagot ng dalawa. Kinakabahan niyang hinawakan ng kamay ng kambal. Nang makalabas ng kwarto ay nagtungo sila sa lamesa. Hindi rin nag-uumpisang kumain ng amo at tila hinihintay sila. Sir, are they here? Tanong ni Phoenix. Oho. Mga bata? Nandito po kami. Sagot ni Princess. Napangiti si Phoenix. Sabay-sabay na tayong mag-lunch, okay? Opo. Sagot ng dalawa. Mara. Sir, umupo ka na rin. Oho. Pinagmasdan ni Mara ang mga anak na kasabay kumain sa kauna-unahang pagkakataon ang ama sa iisang mesa. Nang sandaling yun, ginusto niyang makakita si Phoenix. Nang malaman na nagbunga noon ang gabing pinagsamahan nila, hindi niya na inasahan na makikita muli ang ama ng mga anak niya. Pero ngayon na pinagtagpo muli sila ng tadhana ni Phoenix, tila paunti-unting lumalambot ang kanyang puso para sa kanyang mag-aama. Sa sala ang diretso ng amo matapos kumain. Alalay ito ng kambal at kahit suwayin niya, hinayaan lang ito ni Phoenix. Nasa ibaba ang mga anak niyang naglalaro habang ang ama naman ng mga ito ay nasa sofa at nakangiting pinapakinggan ng dalawa. Sinulyapan niyang malakas pa rin na ulan sa labas ng bahay. Tila naging literal na biyaya galing sa langit ang ulan dahil nagkasama-sama ang mag-ama niya pagkatapos ng mahabang panahon. Sir, nilingon ni Mara ang matandang kasambahay na lumapit. Hawak ang telepono. Sir, may tawag po kayo. Si Doktora Marquez po. Sinundan niya ng tingin iyon na iniabot nito sa amo. Julia, I'm fine. You can visit anytime. Sagot ni Phoenix. Nang ibaba nito ang telepono, ay siyang umabot dahil nagpaalam ang matanda na pupunta sa kusina. Manang, prepare the guest room. Bibisita si Julia bukas. May babalita raw siya. Ako na lang magsasabi kay Manang SP. Thank you, Mara. Nang tumalikod para puntahan, tiningnan ni Mara ang telepono. Nakasalubong niyang matanda kaya inabot niya rito ang hawak. Pinasasabi ho ni Sir na pakihanda raw ho ang guest room para sa bisita niya. Sino raw? Kay Doktora Marquez ho. Dating nobya yun ni Sir. Hindi pa man siya nawawala ng paningin. Mahinang pagbibigay alam nito. Napakisap naman ang mata niya sa narinig. Sa Amerika yung doktora. Kung uuwi siya, baka nagkabalikan na sila. Nag-iisip pa nitong dugtong. Napatingin ito sa kanya. Nako, huwag kang papayag. Manang, hindi ko pwedeng panghimasukan ng bagay na yun, no? Alam ko, pero ang Sir, para na kayong buong pamilya kasama ang kambal. Ang tingin ko nga, pahawig ng mga anak mo si Sir Phoenix. Lihim naman siyang napalunok. Basta ako, sa inyong mag-iina ang boto ko, hindi sa malditang doktora na yon. Hapon na nang tumila ang ulan, kaya nagpaalam na si Mara sa amo. Hawak niya ang kamay ng kambal. Sir, ihahatid ko na ho pa uwi ang mga anak ko. Salamat ho sa pagpapatuloy. You're welcome. Ingat kayo. Itinaas ni Phoenix ang dalawang kamay. Where's Princess and Peter? Unang tumakbo ang batang babae, kasunod ang kakambal. Yumakap ang mga ito sa ama. Babay, Sir Phoenix.
Humalik si Princess sa pisngi nito. Salamat po, sabi naman ni Peter. You're always welcome here. Mag-ingat kayo pa uwi. Nagmamadali si Mara nang maingat na hilahin ng kambal. Halina kayo mga anak, baka gabihin pa tayo. Magpahatid kayo sa driver. Hindi na ho. Manang, tawagin si Manong at hihatid si Mara. Opo, sir. Lumabas ang matanda ng bahay. Napatitig naman si Mara kay Phoenix. Maraming salamat, sir. Thank you for bringing them here too. I'll wait for you here. Anito, bago nakangiting tumalikod. Inihatid ni Mara ang kambal sa bahay ng kapatid. Magpapakabait kayo kay tita, ha? Mami, mabait po si Sir Phoenix. Saad ni Princess. Alagaan mo po siyang mabuti. Si Peter naman ang nagbilin. Oo naman, maluha-luha niyang niyakap ang kambal. Para sa mga anak, aalagaan niya ang ama ng mga ito. Sa sala ay kaswal na naghihintay si Phoenix. Nang marinig na bumukas ang pinto, agad siyang napalinga. Mara? Who's Mara? Naglaho ang sabik na anyo niya. A new housemaid? You're here, Julia. Sagot niya sa halip na sumagot. Yes, mukhang hindi mo pa rin nakakalimutan ang boses ko. Naramdaman niya ang paghalik ng dating nobya sa pisngi. Seems like nothing's changed, Phoenix. Have a seat, please. Tugon na lang niya sa makahulugang tono ng doktora. Manang, tawag ni Phoenix sa kasambahay. Lumapit naman ang matanda na sinulyapan ng bisita. Akala ko si Mara na. Wika rin ng matanda. Ngumiti si Julia. Is she a new maid? Magandang caregiver ho ni sir. Sagot ng kasambahay. Napatango si Julia. Siya ba ang pinadala ni Auntie Miriam from home care facility? How did you know? Tanong naman ni Phoenix. I've got my eyes on you. I wouldn't forget just like that. I'll ask Auntie Miriam for update about you. That's how much you mean to me. Julia, please. What? I'm just telling the truth. In fact, naghanap ako ng makakatulong sa kondisyon mo ngayon. What do you mean? I came home to tell you the good news. May nakita na akong donor mo, Phoenix. Really? Buong pag-asang tanong niya. Yes, mula sa province ang magiging donor mo. Malaki ang possibility na mag-match kayo. Tomorrow, dadalhin kita sa hospital for examinations and ma-confirm natin ang matching with the donor. Thank you, Julia. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya. Hindi mailarawan ng saya sa anyo ni Phoenix. Nakataas naman ng isang kilay ni Julia nang sulyapan ng kasambahay. Ready na bang magiging room ko, Manang? Pasimpleng umismid ang matanda. Yes po, ma'am. Ngumiti si Julia at muling binalikan ng tingin ang dating nobyo. Tumayo siya at yumakap dito. Trust me, Phoenix. Makakakita ka na rin. May ngiti si Mara nang magbalik sa mo. Wala siyang naabutan sa sala. Sa kwarto siya ni Phoenix nagtungo. Maliit niyang binuksan ang pinto at sumilip. At kumurap ang mga mata niya nang makita ang babae na kaharap nito sa kama. Go to sleep. Bukas pupunta tayo ng hospital. Maingat na inalalayan ng estranghera ang amo. At nang yumuko ito, agad siyang tumalikod. Julia, pigil ni Phoenix sa dating nobya. Nakangiti nitong itinuwid ang likod. What? Bawal ba? Binitiwan niya ang mga braso nito. May magagalit ba? Hindi naman makakibo si Phoenix. Fine, I won't do that unless I have your permission. Good night. Mabilis na naglakad si Mara palayo sa pinto. Excuse me, who are you? Napako ang mga paa niya. Narinig niya ang takong ng babae na palapit. Formal siyang marap dito. Pilit na ngumiti. Magandang gabi po, ma'am. Hinagod siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. So, I'll assume you're Mara, the caregiver. Tumango naman siya. I'm Dr. Julia Marquez, an ophthalmologist. And I'm Phoenix girlfriend. Dugtong pa nito. Napakurap naman siya. Dating nobya ho, ma'am. Singit nang lumapit na si SP. Siya yung doktora na bisita ni Sir. Baling nito kay Mara. Nakangising humalukip-kip si Julia. Don't worry, Manang SP. Sisiguraduhin ko na ngayon, I'm going to win Phoenix heart. Siguradong wika nito pagkatapos ay sila'y iniwan. Nako, huwag kang papatalo sa babaeng yun, Mara. Manang, wala ho akong balak makipagkumpetensya. Nandito ho ako para sa trabaho at alalayan sa Sir Phoenix. Pasok na ho ako.
Paalam niya nang maglakad patungo sa kwarto. Matamlay siyang sumandal sa likod ng isineradong pinto. Mabigat ang kanyang pakiramdam. Aminin man niya o hindi, ngayong nandito ang dating nobya ng amo na nakahandang balikan ito, naguguluhan ang kanyang nararamdaman. Nang mag-umaga, diretso si Mara sa pinto ng kwarto ng amo. Akma siyang kakatok nang magbukas yun. Napaatras siya nang makita si Julia na alalay ito. Dito tayo, Phoenix. Napaatras siya sa daan ng mga ito. Iniwan ng doktora sa gitna ang amo. Wait for me here. I'll just get my bag. Nasundan niya na lang ito ng tingin. Nagulat pa siya nang tumunog ang walkie-talkie sa bulsa. Bumaling sa pwesto niya ang amo. Nandyan ka pala. Bakit hindi ka nagsasalita? Napatungo naman siya. Maayos bang nakauwi ang mga bata? Oho. Ikaw? Napatitig siya sa amo ng tuwid ang tingin. Are you okay? So you have children already? Singit ng nakangiting si Julia nang lumapit. Does that mean you're married? She's single mother. That jerk leave them. Si Phoenix ang nagpaliwanag na ikinairap naman ng doktora. Anyway, we're going. Napahinto si Julia nang alisin ni Phoenix ang braso na kanyang kinapitan. Mara, tawag nito sa caregiver bago itinaas ang braso. Napatingin si Mara sa doktora. Naglakad ang amo palapit sa kanya, kaya agad niyang sinalubong at hinawakan ito sa braso. Nandito ho ako, sir. Sumama ka sa amin. Saan ho tayo pupunta? Pupunta kami ng hospital. May pag-asa na akong makakita. Talaga ho? Hinawakan ng amo ang kamay niyang nakakapit sa braso nito. Oo, makakakita na ako. Nakaismid naman si Julia habang pinanonood ang dalawa. Sa ospital, naghihintay sa labas ng klinik ang hindi mapakaling si Mara. Hindi na siya pinasama ni Julia sa loob. Nang bumukas ang pinto, agad siyang tumayo at sinalubong ang amo. Inalalayan niya itong umupo. Kamusta ho, sir? Ngumiti ito habang malayo ang tingin. Maayos naman ang lahat. Mabuti naman ho kung ganun. Ngumiti siya habang naroon ang mga mata sa amo. Bumaba ang tingin niya sa kamay nitong tila may hinahanap. Inilapit naman niya ang mga kamay dito. Napangiti si Phoenix nang hawakan iyon ng mahigpit. Kung makakakita man ako, gusto ko ikaw ang unang makita ko. Naaninag niyang nanggigilid nitong mga luha. Naguulap din ang mga mata niya nang ngumiti. Hintayin mo ko ha. Bilin pa nito. Nagbukas ang pinto ng klinik at natigilan si Julia nang makita ang kamay ng dalawa na magkahawak. Seryoso itong lumapit. Marahan namang napabitaw si Mara at tiningala ito. Ma'am Julia? Ngumisi ito sa kanya bago bumaling sa dating nobyo. Phoenix, okay na ang mga test mo. Pwede ka nang ma-admit ngayong araw para ma-ready sa operation mo. Alright, thank you Julia. Bumaling ito kay Mara, akmang magsasalita. Since ako ang doktor mo, ako na rin ang magbabantay sa'yo. Pauna ng doktora, natahimik naman si Phoenix. Pwede ka nang umuwi Mara, ako nang bahala kay Phoenix. Dugtong ni Julia. Nilinga ni Mara ang amo. Kahit may pag-aalala, masaya siyang makakakita na ito. Dalangin niyang maging ligtas ang operasyon nito. Umuwi siya sa bahay habang naiwan sa hospital si Phoenix. Naroon sila sa lamesa ng matandang kasambahay nang dumating ang doktora. May ipinatong ito sa tapat niya na sobre dahilan para tingalain niya ito. Yan ang sahod mo. Tinitigan niya iyon. Bumalik ka na sa home care facility kung saan ka galing. After ng operation, hindi na kailangan ni Phoenix ng caregiver. Sandali lang po ma'am. Kung nagre-reklamo ka, sumama ka sa kanya. Awat agad nito kay SP. Alis na. Huwag mong hintayin na ipakaladkad kita sa security. Banta pa ni Julia nang tumalikod. Nang gabing yun, umalis si Mara sa bahay ng amo. Hindi na rin siya muna bumalik sa home care facility. Pinili niyang alagaan at ilaan ang oras sa mga anak niya. Habang nakahiga sa kama, pagtabi ang kambal, sinulyapan niya ang kalendaryo sa tabing mesa. Isang buwan na ang nakalipas, simula nang umalis siya sa bahay ng dating amo. Simula noon, wala na siyang narinig na balita mula dito. Hindi niya alam kung anong nangyari sa operasyon ni Phoenix. Pinagmasdan niya ang mga anak at tuluyang tumulo ang nakabiti na mga luha. Samantala, nakangiti si Phoenix habang papasok ng entrada ng bahay. Sir, sinalubong siya ng kasambahay na si SP. Niyakap niya ito.
Nagtataka na tumingala sa kanyang matanda. Nakikita na po ba ninyo ko? Tumango naman siya. Agad na may hinanap ang mga mata niya sa loob ng bahay. Where's Mara? Tanong niya nang magharap sila. Tinanggal na po sa trabaho ni Ma'am Julia. What? Noong gabi na na-confine kayo, pinaalis niya na po sa bahay si Mara. Humarap siya sa doktora, napapasok at ngiti-ngiti. Ang bilis mo namang maglakad, iniwan mo ko. Bakit mo pinaalis si Mara? Natigilan naman ito. Hindi ko sinabi sa'yong gawin mo yun. I told you, sabihin mo dalhin niya mga bata sa bahay. Your house is not an orphanage. Phoenix, hindi mo rin kailangan na ng caregiver. Hindi caregiver ang kailangan ko, kung hindi si Mara. Sa pagkapahiya, hindi na nito nagawang makapagsalita pa. Hahanapin ko siya. Pinigilan naman siya ng dating nobya. Stay with me, Phoenix. I came back for you. Hinawakan niya ang kamay nito. I'm really thankful for you, Julia. But I can't be with you. I'm sorry. Kailangan kong hanapin ang mag-iina ko. Patuloy niya nang bumitaw dito. Napakunot noo ito maging si SP. I hired an investigator. And I found out that Mara is the woman I sleep with a few years ago. Ang kambal na dinadala niya yung mga anak ko. I wish I had known it earlier. Sana hindi ko sila hinayaang umalis. Dahil pipiliin ko sila kahit kanino, kahit na wala pa akong makita. Abala sa paglalaro sina Peter at Princess sa sala nang marinig ang katok sa pinto. Ang kambal na mismo ang nagbukas noon. Sir! Masayang bulalas ng mga ito nang makita si Phoenix. Mga anak, natigilan si Mara nang magtama ang mga mata nila ng ama ng kambal. Anong ginagawa mo? Hindi pa niya natatapos ang sasabihin nang nagmamadali itong lumapit at siya'y niyakap. I'm so sorry. Hindi kita agad nakilala. Bulong nito nang humigpit ang pagkulong sa kanya. Pagkatapos ay marahan itong kumalas. Ang sabi ko, hintayin mo ko. Nag-umpisang mamuo ang kanyang mga luha. Ikaw ang unang hinanap ko nang makakita ko. I don't want to lose you again, Mara. Natitigan niya ito. Hinawakan naman ni Phoenix ang magkabila niyang pisngi. Sinubukan kong bumalik sa probinsya para hanapin ka nung naaksidente ako. And I thought I won't be able to see you again. Pinunasan nito ang tumulo niyang mga luha. But here you are, standing right in front of me. Ang dami kong pagkukulang sa'yo, sa mga anak natin. Ang dami kong hindi nasabi. And I want to start by saying I love you. Boses mo pa lang ang narinig ko, minahal na kita. Pinagmasdang mabuti ni Phoenix ang mukhang hindi niya nakalimutan at kanyang pinangulilaan. Mahal kita, Mara. Paano si Julia? Ikaw lang ang mahal ko. Do you love me too? Sinalubong niya ang mga mata nito. Oo, mahal kita, Phoenix. Agad siya nitong hinalikan. Mommy? Sir Phoenix? Marahang naglayo ang labi nila habang parehong may luha at bumaba ang tingin sa kambal na nakatingala sa kanila. Nagkatinginan silang dalawa bago bumaba si Mara at humarap sa mga ito. Mga anak, simula ngayon, Daddy na ang itatawag ninyo sa kanya. Kumislap ang mga mata nito na tiningala si Phoenix na bumaba rin. Narinig ko pa lang ang boses niyo. Nasa puso ko na kayo, mga anak. Naiiyak niyang hinawakan ang pisngi ng mga bata. Daddy! Sabay siyang niyapos ng sabik na kambal. Nakapikit naman niyang dinama ang yakap na yon na tila bumuo sa kulang sa kanyang puso. Nang buksan ni Phoenix ang mga mata, nakita niya ang babaeng hindi lang nakaunawa sa kanya, kundi ang babaeng nagbigay sa kanya ng walang katapat na regalo at iyon ang mga anak nila. Ganoon na rin ang pag-asa noong wala siyang makita. Nagpakasal sila ni Mara ng lumaon, na natili sa isang bahay kasama ang kambal. Hindi siya makapaniwala na sa dilim ng buhay niya, natagpuan niya ang liwanag na daladala ng pamilyang naghihintay para sa kanya.